Hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang posibilidad na itaas na sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon sakaling tumindi pa ang volcanic activity nito. Naritong report ni Sheena Torno. Sira at hindi na mapapakinabangan pa ng mga magsasaka ang mga pananim na ito na gulay sa Barangay Pula, Canlaon City. Ito ay matapos mabalot ng abo, dulot ng asphalt ang mga pananim dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Agriculture sa lokal na pamahalaan ng Canlaon sa probinsya ng Negros Oriental sa posibleng tulong para sa sektor. Pinayuhan ng DA ang mga magsasaka na maaring ilipat o evacuate ang kanilang mga alagang hayop sa mga itinalagang livestock evacuation sites ng Agriculture Department. Sa inilabas na mga advisory ng Canlaon LGU araw ng Huwebes, umabot na sa 145 na pamilya o mahigit 400 na mga individual ang nailikas na. Kabilang sa mga apektadong barangay ay ang Barangay Pula, Barangay Masulog, Barangay Malaiba at Barangay Lumapaw. Bukod dyan, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa La Castellana, habang sa La Carlota City naman ay wala na ring pasok sa Barangay Araal, Hagimit, San Miguel at Yubo na malapit sa bulkan. Sa ngayon, isinailalim pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang Bulkang Canlaon dahil sa patuloy na volcanic activity o pag-aalboroto nito. Sa loob ng 24 oras, mahigit 11,000 metric tons ng asupre ang ibinuga ng bulkan at 79 volcanic earthquakes naman ang naitala. Sinabi naman ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi nila inaalis ang posibilidad na itaas na sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Ito'y sakaling tumindi pa ang aktibidad nito sa mga susunod na araw. Pwede siyang itaas from Alert Level 2 to Alert Level 3. The possibility is always there. We are waiting for yung sustained increase ng sulfur dioxide. Nakikita natin ito tumataas yung sulfur dioxide, 11,556 tons. Pero bumaba yung number of earthquakes, naging 79 na lamang. So, ang hinihintay kasi natin would be magkakaroon na ng phreatic eruptions and magkakaroon na ng magna exclusion, lava flows. Yun hindi pa na natin nakikita for now. And yung sustained increase in seismicity, yung sustained increase ng volcanic earthquakes natin, again, hindi naman na-sustain kasi bumaba siya. So yun yung mga tinitingnan natin na mga parameters bago natin itaas to Alert Level 3. Hinihikayat ng PHIVOLCS sa mga residente na naninirahan malapit sa Bulkang Canlaon na iwasan munang pagpunta sa mga lugar na sakop ng 4 kilometers permanent danger zone. So is a cause for concern. Itong Canlaon volcano, yung concern natin dito is magkaroon ng magmatic eruption. The last time na nagkaroon ng magmatic eruption was 1902 pa. Pinapayuhan din ng mga ito na palagyang magsuot ng face mask upang maiwasang malanghap ang asupre mula sa Bulkang Canlaon na posibleng magdulot ng epekto sa kalusugan ng mga tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.